Nandito ako ngayon kina Isel. Gusto ko lang dumalaw dito. 2 years na rin akong hindi nakakapunta. Oh, Mami Terry, halika na, kain ka na. Baka ako pa mapagalitan ng asawa mo eh. Sabi pa niya. Naghahanda na kasi siya ng pagkain. Nang makaupo ako doon ay kumuha ko ng rice at ulam. Magaling si Isel magluto. Ang sarap mo talaga magluto. Mag-asawa ka na kaya? Sabi ko naman. Naku, hindi pa ako ready. Saka alam mo naman ang mission ko, hindi ba? Sabi niya. Mission? Naguguluhan kong tanong. Ano, nakalimutan mo na? Yung mission ko is I will make the chinito guy fall in love with me. So bad. Sabi niya pa. O ano, kumagat ba siya sa mga kalokohan mo? Tanong ko naman. Siguro. Natatawa pa ito. Tawang-tawa ha? Ay naku, basta kumain ka na nga lang dyan. Sabi niya pa. Minsan talaga nakakainis siya, lalong-lalo na yung pagkakonyo niya. Hindi naman sa maarte pero bagay naman sa kanya. Maganda siya eh. Half pa, so okay lang. Oh, I forgot. Nakauwi na si Ursa. At saka sinabi ko rin na buntis ka. Biglang sabi niya. Ha? Kailan pa? Kahapon. O ba't di siya bumisita? She's trying to convince her mother na pauwi na siya. Tapos ayun, pinauwi na siya. But you know, may kakaiba sa kanya na. Sabi pa niya habang kumakain. Ano yun? Hindi ko nga alam eh. Umirap pa ito. Ano? Sasabihin mo may kakaiba sa kanya tapos hindi mo alam? Baliw ka ba? Sabi ko, grabe ka naman. Sigaw nito pabalik sa akin. Pinagsawalang bahala ko na lang ang mga sinabi niya. Nang matapos na kaming kumain ay tinawag na ni Isel yung katulong at pumunta na kami sa kwarto niya. Ano, hindi pa ba masakit ang tiyan mo, Mami Terry? Minsan, sumasakit. My goodness, malapit na talaga. Naku, kaya nga excited na rin ako eh. Oo, ako din. Kaya nga nakaka-excite talaga. Teka, nasan nga pala sina Alex at Abby? Ay, hindi ko alam eh. Siguro si Abby, busy yon. Si Alex, ewan ko lang din. Sagot nito at kumakalikot ng kanyang phone. Nabigla ako nang bigla itong sumigaw. Naku, ano ba yan? Sigaw nito. Hoy, ano ba? Ba't ba kailangan mong sumigaw? Nagulat naman ako. Napapamura siya at tinapon ng kanyang phone. Nabigla naman ako sa ginawa niya. Ayun, yung cellphone niya. Nabasag. Hoy, ano bang problema mo? Tanong ko pa. Ano ba yan? Nakakainis naman. Hoy, may pupuntahan lang ako ha, okay? Okay lang ba na dito ko na lang muna? Sabi niya at nagmamadali. Ha? Uuwi na lang din ako. Sigaw ko dito at pinulot ang bag na dala ko. Hinatid pa ako nito sa bahay pagkatapos ay pinaharurot na niya ang kanyang sasakyan papalayo sa aking kinatatayuan. Ano ba nangyayari doon? Bakit ba nagmamadali yun? Nang pumasok na ako sa bahay ay nabigla ako kasi nasa garden si Ursa. My goodness, Ursa! Sigaw ko at dahan-dahan lumakad papunta sa gawin niya. Terry, kumusta ka na? Naku, namiss na kita. Sabi niya at niyakap ako. Namiss din kita, Ursa. Sabi ko naman at nakita ko pa ang mata niya na para bang kakatapos lang niyang umiyak. Anong problema? Tanong ko dito. Wala naman. Nauutal na sagot nito sa akin. Sure ka ba? Paninigurado ko. Tumango naman ito. Sabi ni Isel, malapit ka ng manganak. Sabi niya at hinahaplos ang tiyan ko. Oo, malapit na talaga. Sagot ko naman. Alam mo, I'm so happy. Masaya ako na masaya ka na ngayon.
Napangiti ako sa sinabi niya. Ersa, salamat ha. Maraming salamat sa lahat. Saad ko, tinawakan ng kamay nito at pinisil. Ano ka ba? Magkakaibigan tayo. Kailangan nating magtulungan. Sabi niya at pinisil ang kamay ko. Ngumiti na lang ako at giniya ito papasok sa bahay. O kumusta ka naman? Tanong ko dito habang nagluluto ng adobo. Okay naman. Nag-aalangan itong sagot sa akin na siyang dahilan ng pagkakunot ng aking noo. Alam mo may problema ka. Alam ko yun. Kaya sabihin mo na lang sa akin. Nabigla ako nang bigla itong umiyak sa harapan ko. Terry, ano kasi may nagugustuhan ako isang lalaki. Akala ko mahal niya ako. Pinaramdam niya kasi sa akin Tapos nabigla na lang ako may kasama na siyang iba. Sabi niya habang sinusubukang punasan ng luha sa kanyang mata. Lumapit ako dito at niyakap. Ersa, malay mo, kaibigan niya yun. Sabi ko naman. Nabigla naman ako sa sinabi niya. Nainlove siya sa taong paasa. O siya, tahan na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya, Terry. Tumawag siya pero hindi ko sinagot. Natatakot ako sa sasabihin niya sa akin Sabi pa niya habang umiiyak. Kagaya ko, Ersa, may mga pagsubok talaga sa ating buhay. Tingnan mo, kinaya ko. Tingnan mo ko ngayon. Masaya. Masaya sa piling ng taong kinamumuhian ko noon. Saad ko at niyakap ito. Hindi ko alam, Terry. Hindi ko alam. Sabi niya at umupo ng maayos. Habang puno ng luha ang kanyang mukha, binigay ko sa kanya ang panyo ko. Makakaya mo yan, Ersa. Matapang ka. Kung gusto mo siya, edi ipaglaban mo. Saad ko tumupo sa tabi niya. Ngumiti lang ito tumayo para kumuha ng tubig. Ilang sandali pa nilagay ko na yung kanin at ulam sa lalagyan at nilapag sa mesa. Tara, kain na. Sabi ko naman. Salamat. Sabi niya at kumuha na ng pagkain. Naging tahimik kami habang kumakain. Walang gusto sa amin magbukas ng itatapik. Huhugasan ko na sana ang pinggan pero pinigilan ako ni Ersa. Siya na raw ang maghuhugas ng pinggan. Ako na. Sabi niya at nilagay ang pinagkainan namin sa lababo. Alam mo, nararanasan ko na rin yan. Ang pagkakaiba nga lang sa sitwasyon natin ay nagmahal ako ng taong torpe at seloso. Sa'yo pinaramdam sa'yo na mahal ka pero nakita mo siyang may kasamang iba. Tinanong mo ba siya? Tanong ko dito. Umiling ito. Yan naman pala Tanungin mo muna. Marami nag-aaway sa maling akala. Sabi ko naman. Tumango naman ito sa sinabi ko. Napangiti naman ako. Nang matapos na niyang hugasan ng pinggan ay sakto namang tumunog ang phone niya sa bulsa at sinagot niya ito. Ilang sandali pa biglang nanlaki ang mata nito. Ha? Naglalasing? Saan? Okay, sige. Sabi niya at binaba ang phone at bumalik sa akin. Terry, mauna na ako Naku, nagiinom siya Nakikipagsuntukan. Sabi niya at nagmamadaling lumabas ng bahay at tinungo ang kotse niya sa hindi kalayuan. Narinig ko na lang papalayong sasakyan nito. Sana maging masaya rin siya katulad no sa akin. Bulong ko sa hangin at sinara ang pinto. Di tutuloy.